Ang kwentong ito ay katang-isip lamang ng may akda. Ang anumang pangyayari o pangalan ay katang-isip lamang at hindi sinasadya. Anak, pwede mo bang dagdagan tong iniiwan mong pera? Naniningil na kasi si Aling Mila para sa upa dito sa bahay. Sabi ito ni nanay sa akin na inabutan ko siya ng pera para sa buong iyon. Ipinanganak at lumaki ako sa isla ng Boracay. Dito na rin isinilang ang mga ninuno ko. Pero noong taong 2018 ay pinaalis kami para mag-giveaway sa mga construction ng mamahaling hotel at restaurant sa isla. Mula noon, napadpad na ang aking pamilya sa Ibahay, isang bayan sa Aklan. Dito na kami nanirahan ng aking pamilya. 10 kaming lahat na magkakapatid. At pangatlo ako. Nag-asawa na ang kuya at ate ko, pero hindi rin maganda ang kabuhayan nila dahil minsan sa akin pa rin sila lumalapit tuwing sila ay magigipit. Dating masahista sa Boracay ang aking ina, pero hindi ko na siya muling pinabalik pa doon mula nung humina ang katawan niya. Si tatay naman ay tricycle driver din sa Boracay. Pero mula nung maaksidente siya nung 1 buwan, tumigil na rin siya sa pagmamaneho. Si tatay ang nagbabayad dati ng upa namin sa bahay, kaya nakalimutan ko itong isama sa budget para ngayong buwan. Tinignan ko ang wallet ko, 1,000 na ang laman nun. Mamamasahe pa ako pabalik sa isla. At ilang araw pa ang sweldo dahil kasasahod lang namin. Tiningnan ko naman ang aking barya. Mukhang sasapat naman yon sa pamasahe ko. Kaya hindi na ako nag-atubili. Inabot ko agad kay nanay ang natitira kong 1,000. Bahala na. Siguro mangungutang na lang ako sa mga kaibigan ko sa isla. Anak, ano kaya kung sumama na lang ako sa iyo para naman makatulong ako sa gastusin? Sabi sa akin ni nanay. Tumingin ako sa kanyang payat na mukha. Alam kong mahihirapan ito. Hindi nakakayanin ang kanyang katawan. Hindi katulad ko. Ako, bata pa ako at malakas. Pwede pa ako magtrabaho. Isa pa, nagtsatsaga ako ngayon dahil makakapagtapos na rin ang kasunod kong si Hazel sa grade 12. Plano kong isama na rin siya doon pagka-graduate niya. Pwede ko siyang ipasok bilang waitress sa restaurant o housekeeper sa hotel para naman may katulong ako sa pagsuporta sa aming pamilya. Hindi na, nanay. Dito na lang po kayo. At wala po makakasama si tatay, pati na yung mga maniliit kong kapatid. Saka isa pa, si Hazel, ilang buwan na lang po gagraduate na siya ng senior high. Pwede ko na po siyang isama dun sa isla para makapagtrabaho. Hindi kumibo ang nanay. Lumingon naman ako sa kapatid kong si Hazel. Pero ito man ay nakayuko din. Maya-maya ay nagkatinginan silang dalawa. Kinabahan ako. Parang mayroon silang hinaharap na problema na hindi nila masabi sa akin. Ano po yun, inay? Tanong ko. Si Hazel ang sumagot. Puntis ako, ate. Sorry. Matipid na sabi nito. Alam kong may nobyo ito, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito sila ka-irresponsable. Alam naman niya na kailangan naming magtulungan para sa pamilya namin. Tumulo ang luha ko nung sinabi ito ni Hazel. Napaupo ako sa upuan at napapikit. Sobra na ang pagkakadapa ng aming pamilya ngayon. Hindi ko na alam kung paano pa kami babangon. Paano na kaya kami? Hazel, alam mo naman na kailangan tayo ng pamilya natin ngayon, di ba? Bakit hindi ka nag-isip ng tama? Sana kahit ang sarili mo man lang inisip mo bago mo gawin yan. Paano kinabukasan mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Hindi ito kumibo. Marahil ay alam din niya ang pagkakamali niya. Si nanay naman, umiiyak at yumakap sa akin habang si tatay, tahimik na nakamasid sa malayo.
Kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos? Kailangan ako maging matatag na yon para sa pamilya ko. Wala mangyayari sa aming lahat kung bibigay ako. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumayo. Nanay, aalis na po ako. Pabalik na lang po ako ulit sa isang buwan. Sabi ko sa kanya, sabay alis. Mabigat ang loob ko. Habang naglalakad papuntang port, dala-dala ang bigat ng responsibilidad ng buong pamilya. Hindi naman siya nagreklamo ko, pero halos lahat ng kinikita ko ay napupunta sa aking pamilya. Obligasyon ko yun, tanggap ko yun. Pero dalaga pa ako at bata, ni hindi ko man lang mabilhan ng bagong t-shirt ang sarili ko. Nang makarating ako sa boarding house, nadatnan ko doon ang best friend kong si Jessa. Pagod na pagod ito dahil kagagaling na niya sa shift niya sa coffee house. Nagilty naman ako dahil dapat kasama ko siya ngayon, pero dahil na umuwi ako ng ibahay, mag-isa lang siya. Siya man ay tubong aklan din. Day, buti pa yung pinsan kong si Inday Lu. Kahit na may kalandian yon, approve na yung visa niya papuntang US. Kwento niya sa akin. Kilala ko yung pinsan niyang yon. Dito din sa Boracay yung nakatira. Pero di tulad namin, iba ang trabaho ni Inday Lu. Sa pagkakaalam ko, nag-aalok siya ng aliw sa mga foreigner na bisita dito sa isla. Magkano bang kinikita ni Inday Lu sa trabaho niya? Bigla kong naitanong kay Jessa. Naku Day, malaki yun Day. Ang alam ko, pinakamaliit niyang kita, 5,000 per customer. Maganda na ang bahay nila niyan sa Balete, pati mga kapatid niya nag-aaral na ng college sa Iloilo. Swerte nga ng loka. Biro mo, may nagseryoso pa sa kanyang customer, kaya kinuhaan siya agad ng fiancé visa. Doon na lang daw sila magpapakasal sa US. Sus, kung di ko pa alam dyan sa babaeng yan, ayaw niya magpatali kasi gusto pa niya maghanap ng mas mayaman na kano doon. Buhay talaga ang ulo niya ni Inday Lu, praktikal talaga. Sabi nito, praktikal? Tama nga naman. Utak o puso? Siyempre, para sa akin, dapat utak. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon? Dapat inuuna nating isipin ang ating kinabukasan, pati na rin ang kinabukasan ng ating pamilya. Naalala kong muli si Hazel, naging mapusok siya. Kung sana, kinamit niya ang kanyang ulo. Baka mas maging maganda ang kinabukasan niya. Ay grabe, ang laki pala no? 5,000? Samantalang tayo, 450 lang isang araw. May mga kaltas pa. Dapat pala, magbenta na lang din tayo ng aliw dito sa Boracay. Wala sa loob kong nasabi kay Jessa. Hay nako, ikaw si Raulo ka talaga. Ito lang ang nasabi niya sa akin. Bata pa lang, ay magkaklase na kami nitong si Jessa. Matalino si Jessa at mataas ang pangarap sa buhay. Pangarap nito makapagtapos ng kolehiyo, pero tulad ko, anak mahirap lang din ito. Buti na lang at may nag-alok sa amin kung gusto daw naming maging TESDA scholar nung makapagtapos kami sa high school. Alam naming parehong walang kakayahan ang mga magulang namin sa pag-araling kami sa kolehiyo, kaya naman hindi na namin pinalampas ang pagkakataong iyon. Nag-enroll kami sa barista program ng TESDA. At nung makatapos nga kami, ay sila rin ang nagrekomenda sa amin na para makapasok sa coffee shop na aming pinagtatrabahuan ngayon. Pareho pa namang malakas ang mga magulang ni Jessa, kaya ang sweldo nito ngayon ay iniipon lang niya para ipangmatrikula sa pagpasok. Para sa muling niyang pagbabalik sa kolehiyo. Samantalang ako, eto, mukhang wala ng pag-asang makapag-aral pang muli. Dumaan ang mga araw, mas humigpit ang aking sinturon. Nabalitaan kong nabundol ng jeep yung isang kapatid kong lalaki. Kailangan itong agad na maoperahan. Hindi ko alam kung saan ako lalapit dahil halos lahat ng kakilala ko ay nautangan ko na. Para na akong mababaliw sa dami ng aking problema. Nakaupo ako sa tabing dagat, nakatanaw sa malayo, at malalim ang iniisip isang gabi pagkatapos ng aking shift sa coffee shop. Hey, how much are you charging? Nagulat ako nang may biglang magtanong sa akin. Ha? Tanong ko mali
Habang tinignan na pinanggalingan ng tinig, puting foreigner ito, matangkad at mukhang bata pa. Hindi ko masyadong naaninag ang mukha nito dahil madilim sa kinauupuan ko. Tumingin ako sa paligid ni hindi ko napansin. Malalim na pala ang gabi at wala na ring masyadong mga tao sa paligid. Are you available tonight? How much are you charging? Tanong muli ng foreigner sa akin. Available for what? Nagtataka kong tanong sa kausap ko. Marunong naman ako ng wikang Ingles. Sa katunayan, magaling ako sa English. Sanay ako makipag-usap sa mga foreigner. Dahil karamihan sa mga customer namin sa coffee shop ay mga ibang lahi. Available to spend the night with me. What else? Sagot nito. Natahimik akong bigla nang ma-realize ko ang gusto niyang sabihin. Iniisip nitong bayarang babae ako? Sa bagay, andito pa sa dilim mag-isa. Ano nga naman ang iisipin niya? Teka, siraulo to ah. At napagkamalan pa talaga niya akong ganon? Bakit? Mukha ba akong ganon? Magagalit na sana ako. Pero naisip ko, saglit lang. Bago ko pa man mamura ang kausap ko, naisip ko ang pangangailangan ng pamilya ko ngayon. Okay. Sabi ko bigla sa kausap ko. Hindi ako sigurado sa sinabi ko. Perhin ako at wala pang karanasan sa pakikipagtalik. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko, pero naisip ko ang kapatid ko na nag-aagaw buhay sa ospital ngayon. Ngayon pa ba ako mag-iinarte? Sa bagay, importante ito pa rin sa panahon ngayon. So how much will you be charging? Tanong nito sa akin. Napalunok ako. Lakas loob kong sinabi ang presyo ko. I'm a virgin, so I'll be charging $1,000. Hindi ko alam kung malaki yung sinisingil ko. Kung masyadong mahal, pwede naman yung tanggihan, di ba? At humanap na lang ng ibang babae dyan sa tabi-tabi. Napatawa ito ng malakas. A virgin! That's nice. I never had one before. So, sure. Sabi nito. Nagulat ako. Sure? Sure as in okay, sure? Pagtatanong ko muli. Hindi ko inaasahan na ganito kadaginang siya papayag sa presyong hinihingi ko. Akala ko, tatawad pa nga ito. Yeah, sure. Come on, let's go. Pag-aaya niya sa akin. Tumayo naman ako agad at sumunod sa kanya. Habang naglalakad kami, ay parang nagdadalawang isip naman ako. Huwag ko na lang kaya ituloy. Paano kung mapahamak ako? Sumama ako sa isang kaong hindi ko kilala. Baka mamaya kung anong panggawin nito sa akin. Baka may mangyari pa sa aking masama. Kaya lang, nagkasubuan na eh. Andito na ako. Kapit na ako sa patalim. Naglalakad kami papuntang Station 2. Dito nga kumukuha na accommodation ang karamihan sa mga foreigners na pumupunta ng isla ng Boracay. Nandito kasi ang mga high-end na hotels. Ilang minuto pa, ay nakarating din kami sa hotel ng aking kausap. Hindi nga ako nagkamali dahil sa isang mamahaling hotel ito naka-check-in. Ibig sabihin, madatong talaga ito. Nasa maliwanag na lobby kami ng hotel nung muli ko siyang tignan. Bahagya nga akong naghula. Hindi ko ine-expect, gwapo pala ito. Actually, parang mas gwapo pa nga ito dun sa mga Hollywood stars na napapanood ko sa TV. Tumingin din ito sa akin saka humindat. May salamin na malaki sa elevator nung sumakay kami dun. First time kong nakita ang reflection naming dalawa na magkasama. Hindi ko naiintindihan kung bakit nagbayad ng sobrang mahal ang gwapong afam na ito para sa isang gabi kasama ang isang tulad ko. Matangkad ito at sa tansya ko, lampas siya ng 6 feet. At may matipunong katawan. Namumula naman ang maputing nitong balat na halatang maghapong napabad sa beach. Nakasimpleng white cotton t-shirt lang ito at colorful na board shorts. Napansin ko rin ang kulay mais niyang buhok
at ang mga mata niya ay kulay dagat. Sa totoo lang, walang sinabi si Chris Hemsworth o si Chris Evans man sa kanya. Tiningnan ko yun ang sarili ko sa salamin. Matangkad din naman ako para sa isang Filipina. 5'8" ang height ko at may payat na pangangatawan. Ang bewang ko ay nasa 23 inches lang. Mahaba, ang itim na buhok ko na halos umabot na sa aking bewang. Morena ang aking kutis, dala na rin siguro ng pagtira at pagtatrabaho sa tabing dagat. Golden brown na pantay ang kulay. Marami nasasabi, pwede daw akong maging modelo, pero sadyang napakamahiyain ko. Kaya hindi ako sumasali sa mga beauty contest kahit na anong pilit nila sa akin noon. Marami na rin na nagsasabi na yung ganda ko raw, para pang sa Bombay. Natural na mahaba at kulot ang aking pilik mata at meron din naman akong matangos na ilong. You are so stunning, sabi ng lalaki nang sandaling sumara ang pinto ng elevator. Nakatingin din ito sa salamin. Namula ang aking pisngi, kaya napayuko na lamang ako para hindi niya ito makita. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Kinuha niya ang aking kamay at hindi niya yun binitawan. Hanggang sa magbukas na muli ang pinto ng elevator, hudyat na nakarating na kami sa floor ng kanyang hotel room. Panandalian niyang binitawan ang kamay ko upang kunin sa bulsa niya ang isang manipis na card at kinamit iyon para buksan ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok kami sa isang maluwag na kwarto. Lumingin ako sa paligid nito. Isa lang ang kama dito pero ito ay malaki. Meron din itong glass sliding door papuntang balcony. Mula sa kinakatayuan ko ay kitang-kita ang magandang view ng beach ng Boracay. Mula dito, meron din itong malaking TV at ref at sa may bandang likod ko ay may napansin akong pinto. Ito marahil ng banyo. Sa isang side naman, makikita ang luggage ng lalaki at ang ilang mga gamit at damit niya na nakakalat. Nilak ng lalaki ang pinto. Saka tumingin sa akin na managkip. Dahan-dahan ito naglakad papanapit sa akin. Wait. Can I go to the bathroom first? I will shower first, okay? Sabi ko kay Afam. Okay, sure. No problem. Help yourself with some towels. Sabi nito sa akin. Dali-dali akong pumasok ng banyo at isinara ko ang lock at saka sumandal sa likod ng pinto. Malakas ang tibok ng puso ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Maya-maya ay may pumatak na naluha sa aking mga mata. Hey, are you all right? Nagulat ako nang marinig ko ang pagkatok nito sa likod ko. Yes, I'm fine. I'll be there in a bit, okay? Sagot ko sa kanya habang mabilis na pinapahira ng palad ko ang aking mga luha. Marahil ay napansin nito na ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin niya naririnig ang pagbubukas ng shower. Dali-dali kong hinubad ang aking damit at tumapat sa shower head. Binuksan ko yung shower at hinayaan na malamig na tubig na dubali sa aking mga mata hanggang sa aking buong katawan. Masarap sa pakiramdam ang shower, parang pinawi nitong aking pagod at problema. Galing pa ako sa maghapong trabaho kanina. Amoy pawis at kape na rin ako. Kaya naman, para hindi nakakahiya kay Afam, nag-shower na rin ako bilang paghahanda sa magaganap mamaya. Ginamit kong isang sabon na nakalagay sa habonera. Kulay puti ito at bilugat. Mabango ito, pero mahirap matanggal ang dulas. Nang binabanlawan ko na, hindi ako sanay sa ganitong sabon. Mahal siguro to. Kadalasan, mumurang sabon lang ang ginagamit namin. Minsan na, baretang panlaba pa. Nag-give up na ako. Kaya, hinayaan ko na lang ang dulas na pakiramdam sa aking katawan. Nung matapos na ako, hinila ko ang nakasampay na puting tuwalya. Ipinunas ko yun sa aking katawan saka ako ibinalot. Hinawakan ko ang doorknob. Ito ang pinto palabas. Alam kong once na pihitin ko ang doorknob, magaganap na ang pagiging babae ko. Huminga ako ng malalim, saka ito pinihit dahan-dahan. Paglabas ko, napatingin sa akin si Afam.
At tila natinala ito nung makita ako. Nakatapis lang ako ng tuwalya at kumutulo ang tubig mula sa aking buhok. Wow, you are so beautiful. Nasabi nito habang napapalunok. Nakaupo siya sa kama at naglakad ako papalapit sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang tuwalya na nakatakip sa aking hubad na katawan. Pinilit ko pang takpan ang aking sarili gamit ang aking kamay. Pero hinawi niya rin ito. Sinimulan niya akong haplusin sa pisngi, pababa ng leeg, hanggang sa ang mga kamay niya ay umabot sa bahagi ng katawan ko na nung hinawakan niya ay napaiktad ang aking likuran. Napangiti siya. Alam niyong nagustuhan ko yun. Inanalayan niya ako pahiga ng kama at sinimulan na niya na kunin ang aking pagkababae. Hindi maikakailang talagang masakit ito sa una. Siya man sa tingin ko ay medyo nahirapan din. Pinanggit niya na parang may nakaharang daw. Napaluha talaga ako sa sakit. Pero nung tumagal, parang unti-unti namang nawala ang sakit. At nasimulan ko na rin na i-enjoy ang mga ginagawa niya. Umaga na nang magdilat ako ng mata. Hindi ko na malayan nakatulog na rin pala ako. Noong una, nagtaka pa nga ako dahil hindi pamilyar ang aking paligid. Lumingo-linga muna ako sa ako, naalala kung nasan ako. Napadpad ang aking mata sa lalaking katabi ko sa kama. Sayang, hindi ko man alam ang kanyang pangalan. Payapa itong natutulog. Inipilit kong i-memorize ang features ng mukha niya. Para naman, maalala ko ito tuwing aalalahanin ko ang aking unang karanasan. Tumingin ako sa orasan na nakapatong sa maliit na lamisitang katabi ng kama. 9:00 na pala ng umaga. Buti na lang at day off ko ngayon. Dahan-dahan akong pumunta sa banyo para maghinamos. Sinuot ko na rin ang damit na hinubad ko kagabi. Paglabas ko na kwarto, ay nakita kong gising na rin pala si Afam. Nakatingin ito sa bedsheet niyang puti na may bahid ng dugo. I'm really sorry. I didn't really expect it to be so pure. I just thought that you just wanted to get some more money from me. Sabi nito sa akin. It's okay. If you don't mind, can I have the payment now? I want to go home. Sabi ko dito. Tumayo ito at kumuha ng pera sa kanyang pitaka. Saka inabot sa akin. Napansin ko na sobra ang inabot niyang pera. Ang halagang yon ay sapat na para mapaoperahan ng kapatid ko. Sa public hospital lang naman ito nakakonfine ngayon. I think this is too much. No, it's okay. I have a good time last night. You deserve it. Hey, do you want to grab some breakfast first? Tanong niya sa akin. Kumulo naman ang tiyan ko. Naalala kong agahan ng pala kinain ko kahapon. Okay, matipid kong sagot. Sinama ako ni Afam sa restaurant ng hotel nito. Malapit ito sa may bandang swimming pool. Marami ng mga tao dito. Yung iba, naglalakad. Yung iba nasi-swimming sa may pool. Yung iba naman nakatambay lang. Yung iba, tulad namin, kumakain din dito sa hotel. Napansin ko na karamihan sa mga guest dito ay puro foreigners. So tell me, what's your name? Tanong ni Afam sa akin nung makaupo na kami. Monica? Sagot ko sa kanya. Monica? That's a nice name. Do you know that it's a Spanish for a doll? I'm Keith, by the way. Sabi pa niya. Keith? Di ko sinasadyang masabi ko yun ng malakas. Kanina lang, iniisip ko kung ano kaya ang pangalan niya. Ngayon naman, alam ko na. I like it. I like the way you say my name. Sabi nito. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hindi ko rin naman alam kung ano ang dapat kong isipin sa sitwasyon namin ngayon. Basta ang alam ko lang okay na ako. Mapapa-opera ko na rin ang kapatid ko. Pagkatapos ko mag-almusal,
Bala kong tumungo agad sa boarding house para makapagbihis. Tapos, didiretso na ako sa port, papuntang ospital. Ibibigay ko na kay inay itong pera para napakangailangan ng kapatid ko. So, do you live here on the island? Tanong niyang muli sa akin. Ganito pa talaga ang mga customer? Kailangan pa bang magtanong siya sa akin ng mga ganitong bagay? Akala ko, pagtapos na sila, okay na. Bakit itong isang to? Parang ang daming tanong tungkol sa akin. Yes, I live here and I work in a coffee shop. Dumating na ang pagkain namin, kaya sandali kaming hindi nakakibo habang sinuserve ng waiter ang order namin. Hi! Mukhang masarap ang pagkain. Gutom na rin ako. Oh, I was actually thinking of hiring you for the day. Sabi pa nito. What do you mean? Tanong ko muli sa kanya. Well, I just arrived the other day and frankly, I want to explore the island. It's just so sad doing it alone. So I was hoping that you will accompany me today. And of course, I will pay you generously for your troubles. Papapaliwanag nito. Today is actually my day off, but I have other plans. I wanted to go to my family in Ibahay. It's an emergency. I really need to be there today. Sabi ko sa kanya habang sinisimulang kainin ang nakahain sa harap naming almusal. If it's okay with you then, can I come with you? Tanong pa ulit nito. Medyo may kakulitan tong afam na to ah. Ngumiti naman ito sa akin nang napaka-sweet. Grabe, nakakalambot naman ng tuhod ang ngiti niyan yon sa akin. Sa bagay, isasama ko lang naman siya sa amin. Extra income na. Siguro, gusto na niya talagang makita kung paano mabuhay ang mga locals dito. Ayokong isipin na ako ang dahilan kung bakit niya gustong sumama sa akin. Ayokong isipin na gusto niya lang ako makasama. Ayokong maging delulu. Mahirap na maging filingera. Baka mamaya masaktan lang ako sa huli. Saka, sino ba naman ako para magustuhan niya, hindi ba? Pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam muna kami sa isa't isa para mapaghandaan ang lakad namin. Sabi ko sa kanya, dadaanan ko na lang siya dito sa hotel niya. Umuwi ako at naligo agad. Buti na lang at wala si Jessa sa boarding house. Duty ito, kasi kung andito to, malamang hindi niya ako patatahimikin sa kakatanong kung saan ako natulog kagabi. Matapos ako makapagbihis, ay tumungo agad ako sa Hotel de Keith. Nakabihis na ito nang dumating ako, kaya naman lumakad na kami patungong ospital. Nagulat ito nang malamang sa ospital kami pupunta. Gulat na gulat din lalo ang pamilya ko nung makita nilang may kasama akong afam. Tinanong ako agad ng nanay kung nopyo ko raw ito. Sabi ko hindi po, pero kaibigan ko siya. Iniisip siguro nila na nadiligaw ito sa akin. Mukhang masayang-masaya sila dahil doon. Iniisip nilang itong kasama kong afam ang magiging dahilan ng pag-ahon namin sa hirap. Hindi na kami masyadong nagtagal pa ni afam sa ospital. Nung bago kami umalis, inabot ko ang pera kay inay para sa pagpapa-opera sa kapatid ko. Hindi ito nakalagpas sa tingin ni afam, kaya tinanong niya ako tungkol dito nung kami ay nakaalis na. Tila parang binabasa niya ang aking pagkatao nung tinanong niya ito sa akin. So, your brother needs surgery. That is why you choose to be intimate with a stranger last night, isn't it? Tanong niya sa akin. Yes. Believe me, if I have a choice, I would have never done it. Sagot ko sa kanya. Nagkwento ako sa kanya ng bahagya tungkol sa buhay ko. Siya man ay nagkwento din. Kinwento niya kung bakit mag-isa lang siya sa biyahe niya na ito. Matagal na raw na nakaplano ang bakasyon na ito. At dapat daw, kasama niya talagang kanyang girlfriend. Actually, ex-girlfriend. Dahil nahuli daw niya ito sa kama na may kasamang ibang lalaki. Kaya, kesa masayang ang tiket at ang trip niya, nagpasya na lang daw siya na tumuloy kahit na pag-isa lang siya. Boracay daw talaga ang first step niya sa Pilipinas at balak niya maglibot sa iba't ibang probinsya dito sa loob ng 1 buwan.
Hindi rin daw siya talagang tipong nagbabayad ng babae para makasama ito sa kama. Nagkataong sobrang lungkot lang daw niya nung mga oras na yon. Naluna at napadpad siya sa isang lugar na ngayon niya lang napuntahan at wala ni isang kakilala. Isang linggong nagtagal si Keith sa isla. Lagi kaming magkasama kung hindi ako naka-duty sa coffee shop. Sa gabi, doon na sa hotel room niya ako natutulog. Nung mga unang araw, tinatanggap ko pa mga perang binibigay niya. Pero nung mga sumunod, hindi ko na yung tinanggap pa. Sa totoo lang, nahuhulog na rin kasi ang loob ko sa kanya. Tinanam niya ako ilang araw bago ang flight niya papuntang Palawan kung gusto ko raw sumama. Nagpaalam ako sa boss ko at buti na lang pumayag naman ito. Bago kami umalis ay pilit akong inaabutan ni Afam ng pera para daw iwan ko sa pamilya ko dito. Ayoko naman sana ito kunin. Parang sobra na ang binibigay niya sa akin. Kaya lang sinabi niya na naiintindihan niya ang obligasyon ko sa pamilya ko. At dahil isasama niya ako sa pagbabakasyon, alam niya na ilang linggo kong walang kita. Sabi pa niya, ang pera niya kahit na maliit lang ang halaga sa kanila, ay malayo naman ang mararating nito sa Pilipinas. Maliit na halaga lang daw iyon sa kanya. Inaamin kong lalo akong na-inlove sa kanya nung mga oras na yun. Alam ko kasi, yung mga ibang Afam, hindi nila maintindihan ng mga Pilipino kung bakit natin kailangang suportahan ang ating pamilya. Isa na rin sigurong factor ay ang pagiging well-off ni Keith. Isa itong chiropractor sa US, isang uri ng doktor, kaya pala siya mapera. Nung lalo ko siyang nakilala, nakita ko kung ano ang tunay niyang pagkatao at kung gaano kabasilak ang puso nito. Lumaki siyang nag-iisang anak at ang parehong magulang niya ay may kanya-kanya na rin pamilya. Kaya naman, sobrang gusto nito ang kulturang Pilipino, lalo na kung gaano natin pinahahalagahan ang pamilya at ang pagsasama-sama sa hirap man o ginhawa. Hindi ko man pinlano, pero na-inlove na ako ng gusto kay Keith. Masaya akong kasama siya at talaga namang napaligaya niya ako ng gusto. Nag-enjoy din kami ng todo sa mga travels namin. Nakarating kami sa Puerto Princesa, sa Coron at sa El Nido. Pinuntahan din namin ng mga probinsya ng Bohol, Cebu at Siargao. Saka kami pumunta ng Manila para sa last leg ng bakasyon niya. Nagpunta din kami sa Baguio, Ilocos Norte at sa Subic. First time ko rin sumakay ng eroplano nung kasama ko siya. Marami akong naranasang first time sa piling niya. Yung mga panahong kasama ko siya ay parang panaginip. Marami kaming bagay na pinagkapareho at minsan hindi pa kami nag-aaway o nagtatampuhan man lang. Kaya naman, ganun na lang iyak ko nung mga panahong kailangan niya sumakay ng eroplano pabalik ng Amerika. Bago siya tuluyang umalis, ay iniwan niya sa akin ang kanyang kwintas. Alam kong importante sa kanya yun dahil galing pa yun sa lolo niya. Sabi niya, wala raw kasi siyang dalang singsing, kaya ito na lang ang iiwan niya sa akin. Isipin ko na lang daw na parang promise ring ito. Pangakong babalik ito at sa kanya pagbabalik ay pakakasalan niya na ako. Dito nagsimula ang aming long distance relationship. Halos araw-araw kami nag-uusap online. Merong bahagyang takot akong nararamdaman dati na baka makalimutan na ako ni Keith pagbalik nito ng Amerika. Pero buti na lang at hindi ganun na nangyari. Mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Mas lalong tumatag ang aming relasyon. Regular din siya nagpapadala sa akin ng pera para pang tulong sa pamilya ko. Ngayon, si Jessa naman ang nagsasabi na sabihin ko daw kay Keith na ipakilala siya sa mga kaibigan nito. Mukhang naiengganyo na rin ang kaibigan kong makipagrelasyon sa mga Afam. Pagkaraan ng halos 8 buwan, ay muling bumalik si Keith sa Pilipinas. Tinupad niya ang kanyang pangakong pakakasalan ako sa kanyang pagbabalik. Dahil sa 1 buwan lang siya magtatagal dito, ay simpleng kasal lang ang naganap sa aming dalawa. Pamilya ko lang at iilang kaibigan ng imbitado.
Ang mahalaga lang naman daw ay makasal kami sa Pilipinas. Nang sa ganon, ay maasikaso agad ang pa-file namin ng aking spouse visa. Sa ngayon, ay halos 8 taon na kaming nagsasama ni Keith sa Amerika. At meron na rin kaming 3 blonde na anak. Nag-focus man ako sa pagiging housewife at full-time mom, ay nakakadiskarte pa rin ako para magkaroon ng extrang income na ipapadala ko sa Pilipinas. Nang lumaon, ay nabilhan ko ng lupa ang aking mga magulang sa ibahay at nakapagpagawa kami ng bahay. Nag-aaral na rin sa kolehiyo ang mga nakababata kong kapatid, kasama na rin doon si Hazel. Lahat ng magagandang kapalarang dumating sa akin ay nagsimula mula nung makilala ko itong si aking afam. Hi friends! Thank you kung nakaabot ka sa part na to ng aking kwento. At kung nagustuhan mo to, please like, share, and subscribe para naman mas ganahan akong gumawa ng mas maraming at mas magandang kwento next time. Thank you!